you would withdraw to deserted places to pray. Dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Masayang umaga po sa lahat. Masayang umaga po. Masayang buhay. Masaya ba ang buhay? Okay. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang kwento ng isang lalaking may ketong na lumapit kay Jesus at nagsabi, Panginoon, kung nais mo, pagalingin mo ako. Sa awa ni Jesus, hinipon niya ang lalaki at sinabing, nais ko, gumaling ka. Isang kwento ito na puno ng pag-asa, pagmamahal at kagalingan mula sa Diyos. Ngunit, higit pa sa simpleng pagpapagaling ng katawan, ipinakita rito ni Jesus ang tunay na kahulugan ng awa at pagtanggap na nagtuturo sa atin ng mahalagang aral sa buhay. Ang tituling ito ay tinuturing na isang outcast, iniiwasan, tinatatakutan at itinatakwil ng lipunan. Noon, ang pagkakaroon ng ketong ay hindi lamang sakit kundi isang hatol ng pag-iisa at paglayo sa mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit kay Jesus. So ang kanyang pananampalataya ay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Kapag tayo ay nasa gitna ng problema, takot o kahinaan, nagagawa ba natin lumapit kay Jesus nang may ganitong tiwala? Ang kanyang sinabi, Panginoon, kung nais mo, ay nagpapakita ng buong pusong pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sa taong ito ng pag-asa, in this year of hope, ito rin ang paanyaya sa atin, na anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, laging may pag-asa, dahil ang Diyos ay laging naririyan. Hindi po ni Jesus ang lalaki, isang bagay na ipinagbawal noon. Sa simpleng haplos na ito, ipinakita ni Jesus ang pagmamahal ng Diyos na hindi limitado ng batas, hindi limitado ng tradisyon, o hindi limitado ng takot. Ang haplos ay hindi lamang para sa pagpapagaling ng ketong kundi simbolo ng pagtanggap, pagbabalik ng dignidad, at pagpapadama ng awa. Yung ating paghaplos, yung ating pagbigay ng gesture ng caring, ating pagsampatya,